Magandang umaga po sa ating lahat at ngayon ay magsisimula na tayo sa ating online worship service ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. This is the day that the Lord has made. We will
At ngayon tayo po ay sama-samang manalangin para sa pagsisisi at patnubay ng Espiritu Santo para sa ating worship service. Tumawag po tayo ng 3 beses ng Panginoon. Let's shout, Panginoon! 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 O Panginoon, sa oras na ito, Lord God, kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon. Nawa ay linisin mo ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, upang kami maging banal at maging karapat-dapat sa pagsamba sa umagang ito. Holy Spirit, patnubay niyo po ang bawat isa sa lahat ng aming kapatid upang kami magtagumpay anuman po ang hadlang o tukso ng dyablo na darating, kami po ay magtagumpay sa pangalan ni Jesus. Holy Spirit, bubuhos mo sa lahat ng mga kapatiran na bawat isa sa amin, O Lord. Buksan mo po ang aming spiritual tenga, ang aming spiritual na mata sa pakikinig ng salita ng Diyos, gayon din na maging matagumpay ang aming worship service, O Lord God. O maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hymnal of the Life. Responsive reading number 14. Maghandog kayo sa Panginoon. O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit.
Magsiawit kayo sa Panginoon buong lupa. Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Sapagkat dakila ang Panginoon at marapat na purihin, siya'y kinatatakutang higit kaysa sa lahat na Diyos. Sapagkat lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay mga Diyos-Diyosan, ngunit nilikha ng Panginoon ang langit. Karangalan At kamahalan ay nasa harap niya, kalakasan at kagandahan at nasa kanyang sangtuaryo. Magbigay kayo sa Panginoon, kayong mga angkan ng mga bayan, magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian ukol sa kanyang pangalan. Kayong magdala ng handog at magsipasok kayo sa kanyang mga looban. Tayo pong lahat. O sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayo sa harap niya buong lupa. Amen. Sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa iwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula na paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Number 10. Ang awitan ng anghel sa barangay narinig, sa bundok at sa bangin, ang ibig
Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Muli ito po'y araw ng Sunday worship kung kaya kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa iyong gabay, na kami po ay naririto upang magbigay ng pagpupuri at pasasalamat, especially tuwing Thanksgiving Day. Kung kaya, Panginoon, ang mga handog namin at pasasalamat nawa iyong tanggapin. Nawa, Panginoon, ang bawat isa na aming mga kapatid na kasama ngayon sa aming online service, nawa ihanda mo po ang aming mga puso, alisin mo po at linisin sa pamagitan ng iyong dugo upang kami tunay na makapagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan na siyang banal at katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami sa umagang ito na ang iyong presensya ng Espiritu Santo ang siyang magpatnubay at kumilos sa amin sa araw ng aming pagsamba. Nawa ay maghanda ang aming spiritual na tenga, especially sa aming pakikinggan ng mga mabuting balita. Panginoon, maraming salamat sa iyong biyaya, sa iyong kaloob na kaligtasan na ipinagkaloob mo sa aming lahat kung kaya kami naririto upang ikaw ay sambahin, ikaw ay papurihan sa iyong kaloob na kaligtasan, sa iyong kaloob na pag-iingat at proteksyon sa aming lahat. Maraming salamat sa buong taon na iyong ibinigay sa amin at kami hanggang ngayon ay buhay bagamat marami po ang mga naranasan naming mga pagsubok at kakaharapin pa sa taong ito. Kaya Panginoon, patuloy na ang handog namin ay tanggapin mo. Panginoon, dalangin po namin sa umagang ito na ang iyong presensya ang manguna sa amin habang kami sumasamba, umaawit, Panginoon. Nawa ay bigyan mo po ng katagumpayan ang aming worship program. Tulungan mo po ang magbabahagi ng iyong mabuting balita na si Reverend Yun. Ikaw ang magbigay ng karunungan, ng kaalaman sa kanyang mensahe na ipagkakaloob at i-deliver sa amin, Panginoon, upang kaming mga makikinig ay mabuksan ng spiritual tenga, spiritual na mata, at maunawaan namin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Kaya Panginoon, ikaw po ang magbigay ng katagumpayan, anuman pong hadlang o tukso ng dyablo sa mga oras nito, nirerebyok po namin at ito'y bigyan mo, Panginoon, ng matiwasay na gawain. Gayon din, O Lord, sa aming bansang Pilipinas, na patuloy na ikaw ang magbigay ng habag, Panginoon, lalong-lalo na sa mga namumuno, especially sa aming mga punong lingkod, sa aming punong sa aming gobyerno, presidente, na siya ang bigyan mo, Panginoon, ng karunungan, ng kaalaman, at takot sa iyo, Panginoon. Ngayon matatapos na ang 2020, kung kaya handain mo ang bawat isa sa lahat ng mamayang Pilipino na patuloy na lumapit sa iyo, Panginoon, humingi ng kapatawaran at manumbalik sa iyo, Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, patuloy kaming umaasa, patuloy kaming nananalangin na ang iyong proteksyon araw-araw at ang kalinga ng Diyos para sa kaligtasan ay patuloy na mamuno sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kaming lahat, nawa hanggang matapos ang aming worship service, ikaw po ang magbigay ng katagumpayan nito. Muli ka naming itinataas, dinadakila sa iyong tanging pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating scripture reading sa Matthew chapter 2 verse 11. At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. At ngayon sa umagang ito, ang tema ay pasasalamat na Pasko na ibabahagi ni Reverend Yun. Okay, God bless you. Sabay-sabay. God bless me. God bless me. God loves you. God loves you. God loves me. God loves me. Amen. Ang topic ng message ngayon, papasalamat na Pasko. Sa December, meron kami Thanksgiving. In December, ito ay Christmas season. Kaya ngayon, gusto ko deliver message, papasalamat sa Pasko. Maaari natin sabihin na may tatlong uri ng Christmas.
Una ay pre-Christmas, nangahulugan na bago ipinanganak ng Kristo na sinabi sa BC 760 ng Isaiah 53:1-2. At ang pangalawa ay First Christmas, nangahulugan ng si Jesu Kristo ay ipinanganak sa Matthew 2 verse 11. Pangatlo ay Second Christmas, nangahulugan ng kapag si Jesu Kristo ay muling babalik sa John 14:3. Amen. Amen. Ang naging mensahe sa November ay tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit ang tema sa December ay tungkol sa Christmas sa Biblia. Ngayon, araw ng Pasko ng ating sermon ay Thanksgiving Christmas. Dahil ngayon ay araw ng pasasalamat, kaya nais kong ibahagi ang aking patotoo patungkol sa pasasalamat na 5 ng bagay. Una, ako ay nagsasalamat sa Diyos sa pagbibigay niya ng aking buhay sa loob ng isang taon. Ngayon, ito ay generation ng COVID-19 pandemic. Marami mga may sakit at namatay. Ngunit ngayon, buhay pa rin ako. Amen. Amen. Number 2, ako ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkagabay at protection niya sa isang taon. Maraming mga aksidente, mga tukso ni Satanas at financial problem. Ngunit hanggang ngayon ako at ang aking pamilya ay nagtagumpay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Number 3, ako ay nagsasalamat sa Diyos na Panginoon sa pagbibigay niya ng pananampalataya ng kaligtasan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ito ang aking dakila pagpala sa loob ng isang taon. Amen. Amen. Number 4, ako ay nagsasalamat sa Diyos na Ama para sa pagbigay ni Jesus sa aking puso sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mahal ko ang mga MPC family at mga naliligaw na kaluluwa. Amen. Amen. Number 5, ako ay nagpapasalamat sa Diyos na Panginoon para sa pag-asa ng kaharian ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Biblia. Amen. Amen. Ating i-install ng kwento sa Bible text. Meron pantas na nakakita ng bituin at pinag-aral ng mga tanda ng bituin. Nakita nila ang malaking bituin at kanilang sinundaan ang bituin mula sa silangan hanggang sa Israel. Nang tumigil ang bituin, sila rin ay tumigil at kanilang nakita ng sanggol na si Jesus at si Mary. Ang mga pantas ay nagpatira pa at sumamba sa sanggol na si Jesus. At kanilang inihandog ang mga alay na ginto, kamayang at mira. Sa pamagitan ito, ano ang Thanksgiving Christmas? Tungo sa Diyos na
Panginoon. Number 1, mapasalamat para sa pagbibigay ng panubayan na bituin verse 9. Pagkatapos nila makinig sa hari, ay lumakat na sila at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nang una sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroonan ng sanggol. Nakita ng mga pantas ang isang bituin na nagsimulang kumilos, kaya ang mga pantas ay pinanubayan sa pamagitan ng bituin mula sa silangan hanggang sa Jerusalem. Hindi ito natural, ngunit ito ay supernatural sa pamagitan ng kanilang ng Diyos para sa misyon ng kaligtasan. Amen. Amen. Ito ang bituin ng Diyos upang panubayan ang mga pantas. Sinasabi ng Biblia na meron mga instrumento para sa kanilang Diyos. Halimbawa, si Mose, siya ay pinanubayan sa pamagitan ng tungkod. Exodus 4:17, tinanggal niya ang tungkod na ito mula sa Diyos. Si Mose ay pinanubaya ng tungkod ng Diyos nang siya ay napunta sa haring Parao ng Egypto para sa mission ng Diyos. Nagtagumpay si Mose laban sa hari Parao sa pamagitan ng tungkod ng Diyos. Salamat sa Panginoon Diyos na ating leader sa MPC. Amen. Amen. Si David ay nagsasalamat sa Diyos. Psalm chapter 23 verse 1. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mga mangalingan. Kanyang pinahiga ako sa sariwang pasturan. Pinapanubayan niya ako sa siping ng mga tubig na paningaan. Si David ay napatoto. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang Panginoon siyang pumanubaya sa aking sariwang pasturan. Siping ng tubig. Kaya si David ay nagtagumpay sa kanyang buhay sa kanyang laban sa pamagitan ng panubayan ng Panginoon Diyos. Amen. Amen. Papulay ko mesedi, pinapanubayan ng Diyos ang mga pantas sa pamagitan ng bituin. Kaya ang Diyos ay ating leader sa pamagitan ng kanyang kalinga. Amen. Amen. 2020 year ay pandemic COVID-19. Kung kaya ito ay panahon ng krisis at mga napabagang balita sa bundok. Lungit ngayon, tayo ay sumasamba hanggang ngayon sa pamagitan ng online worship service. Amen. Amen. Hanggang ngayon, tayo ay tagumpay sa panahon ng krisis. Number 2, pasasalamat para sa pagpapadala ng isang tagapagligtas, verse 11. At pagkabukas nila ang kanilang mga kayamanan, ay iniandong nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamayan at mira. Inihandong
ihahandong ng mga pantas ang kanilang mga alay na ginto sa sanggol na si Hesu Kristo. Ang ginto ay nangahulugan ng mahalaga at nagsisimbolo na tagapagligtas na si Hesu Kristo. Kaya ang mga pantas ay nakhandong ng ginto sa sanggol na si Hesu dahil siya ay isang tagapagligtas at hari ng mga hari. Amen. Amen. Ano ang ating pasasalamat sa Diyos? Ipinadala ng Diyos ang isang tagapagligtas para sa ating kaligtasan na buhay na walang hanggang. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Pasasalamat natin ang Diyos dahil ipinadala niya ang kanyang anak para sa aking kaligtasan. Unang-unang pasasalamat natin ang Diyos para sa kanyang kaligtasan, kaya hindi tayo namatay dahil ang kanyang anak na si Hesu na ating tagapagligtas. Amen. Amen. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak para sa ating upang tayo ay magtagumpay sa tuksong ni Satanas. 1 John chapter 3 verse 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nakakasala ang diablo. Sa bagay na ito, nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Ang mga alagad ni Hesu ay nagtagumpay sa pamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Hesu Kristo. Si Pedro ay nakaroon ng maraming pag-uusik sa Roma. Siya ay ikilulong at tinukso ni Satanas ang ministeri ni Pedro. Lungi si Pedro ay napatagumpayan ang masamang situation at pag-uusik. Amen. Amen. Ang salita ng Biblia ay totoo at buhay para sa mga anak ng Diyos. Apply ko message sa mga ka-tweet. Magpasalamat tayo sa Diyos na Panginoon na nagdadala sa ating ng tagapagligtas at mapayapaan hari para sa ating kaligtasan at ang kaharian ng Diyos. Ito ay araw ng pagsasalamat, kaya tayo ay maaring maghandong na mas pasasalamat dahil meron kong kaligtasan at buhay na walang hanggang sa kaharian ng langit. Amen. Amen. Katulad ng mga pantas na naghandog ng ginto sa sanggol na si Hesu Kristo. Amen. Amen. Huwag mapalisa at matakot sa anumang situation dahil meron tayong ginawang hari at tagapagligtas. Ginto ang hari at tagapagligtas para sa atin. Number 3, papasalamat para sa pagbibigay ng mabuting balita. Verse 11, inihandong nila sa kanila ang mga alagay. Alay na ginto at kamangyan at mira. Ang mga bantas ay nagpatira pa sa harap ng sanggol na si Hesu at pagkatapos ay naghandong ng kamangyan,
kasama ng papasalamat adulation. Ang kamangyan ay nanguluhan ng makagawa ng mabuting amoy. Mabuting halimuyak upang gumaganap ng amoy para sa nalulungkot. Spiritually, ito ay nanganguluhan ng ang mabuting balita ay numaganap sa paligid para sa isang makasalanan. Ang mabuting balita ay nanganguluhan ng si Yesu Kristo. Siya ay ating mabuting pastor. Sa John chapter 10:10, siya ang daan ng kaligtasan, siya ang ating pagpayapan hari. Amen. Amen. Kaya ang mga pantas ay nakahandog ng kamangyan sa sanggun na si Yesu Kristo. Ang gospel ay mabuting balita kaya Jose at Mary, Matthew 1:20-21. Nungis samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin niyo Mary na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganang ng isang lalaki at ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat iligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang halimuyang ng mabuting balita ay dumating kay Jose at Maria. Siya ang maliligtas sa Israel at sa makasalanan. Kaya si Jose ay hindi natakot na makatapos si Mary. Kaya sila ay naging payapa at sumunod sa kalooban ng Diyos. Propeta Zakaria, Lucas 1:71, upang tayo ay maligtas mula sa aking mga kaaway at mula sa kamay ay lahat ng napupuo sa ating. Ang mabuting balita ng halimuyak ay dumating kay Zakaria, iligtas ka mula sa inyong kaway. Ang kaway ay nangulugan ng Imperyong Romano sa pisikal. Langis sa spiritual na kaway ay nangulugan ng si Satanas. Ano ang kaway natin na si Satanas? Sa John chapter 10 verse 10, ang mga nakaw ay dumarating lamang upang nananakaw, pumatay at pumasak. Ako'y pumarito upang sila'y makaroon ng buhay at makaroon ng ito ng may kasaganan. Kung ano ang pagparito ni Jesus ay upang parusahan si Satanas. 1 John 3:8, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa lang pasimula ay nakakasala na ang diablo. Dahil ito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Magpasalamat tayo sa Diyos
na ating Panginoon dahil binigay ng Diyos sa akin ang mabuting balita ng kamangyaan. Kaya tayo ay naligtas sa pamagitan ng sanggol na si Jesus, bagamat tayo ay mga hentil. Amen. Amen. Apply ko message, ang mga pantas ay nakahandong ng pasasalamat na kamanyan dahil si Yesu Kristo ay ating mabuting balita at ating patotoo. Tayo makahandong ng patotoo kay Yesu Kristo. Ano ang aking patotoo sa loob ng isang taon sa panahon ng sakuna na pandemic COVID-19? Ibahagi mo ang inyong patotoo at paghandog na pasasalamat na kamangyan. Amen. Amen. Ang konklusyon ko, message, magpasalamat tayo sa Diyos na Panginoon dahil ang Diyos ay nakakaloob, kaya siya ay Jehovah Jireh at Kalinga. Kaya ang Diyos ay gumagamit ng instrumento para sa kaligtasan ng kanilang kalinga ng Diyos. Pinapanubayan niya ang mga pantas sa isang tagapagligtas na si Yesu sa pamagitan ng panubaya na bituin. Tayo napasalamat sa Diyos dahil ang Diyos ay may kalinga sa ating buhay at pananampalataya sa loob ng isang taon. Ating pasalamat ang Diyos na ating Panginoon dahil ibinigay ng Diyos sa ating ang isang tagapagligtas at ginto na hari. Siya ay malaga sa ating buhay. Amen. Amen. Ating pasasalamat ng Diyos na Panginoon dahil binigayan tayo ng mabuting balita ng kamangyan. Ito ang mabuting balita na halimuyak mula sa Jerusalem hanggang sa buong daigdig at magpahanga ngayon. Bagamat meron sakuna na COVID-19 pandemic, ngunit ating kaluwalhatian at pagpupuri ang Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng tagapagligtas na si Jesus at kapangyarihan ng mabuting balita. Kaya maaari tayo makahandog ng pasasalamat kasama ng ating patotoo sa taon 2020. Amen. Amen. Final Bible verses, Psalm chapter 9 verse 1. Ako'y magpasalamat sa Panginoon na aking buong puso. Aking ikakilala ang naan ng inyong kakilakilalas na mga gawa. Amen. Amen. Tayo po ay mananangin. Panginoon, maraming salamat po. Oras na ito, meron kami po message tungkol sa magpasalamat na Pasko. Panginoon, pagpapalay mo po isang buwan dahil sa ito'y malaki ng blessing. Ito'y ibigay sa aking marami ng blessing. Panginoon, panubay mo po sa mga kapatid upang makaroon ng tagumpay magaman mahirap situation dahil sa COVID-19. Panginoon, ingatan mo po linggo-linggo sa mga kabataan, sa mga bata, sa mga matanda. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Letter 46.
oras na ito sa aming napakinggan na mabuting balita. Ito'y Thanksgiving Christmas o pasasalamat na Pasko. Salamat po sa binigay mo sa amin, O Lord, na nangungunang bituin. Ito'y si Jesucristo. Ito'y tagapagligtas, mabuting balita. Kaya salamat po, Panginoon. Nawa ang aming mga handog na ito, mga special Thanksgiving at sa buong taon na pasasalamat namin, ito'y inyong tanggapin. Sapagkat ito'y biyaya na pinagkaloob mo sa aming lahat, na kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin na buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Naway ang mga handog na ito, ang mga Thanksgiving, tithes, at special offering, naway ito po yung tanggapin sapagkat ito'y ayon sa aming mga pananampalataya at ito'y aming mga puso. Nawa patuloy mo pong i-bless lahat ng aming mga kapatid na araw-araw bigyan mo po ng kalakasan, kalusugan, karunungan at katagumpayan na malapit na rin matapos ang 2020. Kung kaya patuloy kaming magtagumpay hanggang sa bagong taon, bagong pag-asa, bagong tao. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po ang ating worship service. At ngayon para sa ating announcement, let us continue to join live worship and children's Sunday School and prayer meeting. And mag-send po tayo ng mga testimony na ginawa ng Diyos sa inyong buhay. At number 2, patuloy po tayo mag-pray for church ministry and BMPC. Number 3, pray for corona victim sa ating president and frontliners. Number 4, godly attitude for online service. And number 5, reading Bible and Bible quiz every Saturday. At number 6, today is Thanksgiving Day, December 6. And sa susunod pong linggo, ito'y another Thanksgiving Day ulit po. Lalo na sa mga hindi po nakapag-attend and naka-join ng online, ito po'y pangalawang linggo sa ating Thanksgiving Day. Yun lamang po. Hymnal number 1, Doxology. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin na ang inyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ay patawad mo sa amin ang aming mga utang, kaya naman namin na napapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kami iagin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya. Amen. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Our God is touching us. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory.
Friday prayer meeting.